Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Face-to-face. Face-to-face. Sino ngingiti? Face-to-face. Inyong bangayan? Face-to-face. Huwag mong talikuran. Harapin mo face-to-face. Yung mas malakas sa palakpakan at sigawan naman! That's right! Naku, ito na nga. Kaya nasaan man kayo, ano man ginagawa nyo, tutok muna sa nag-iisang talakserye sa telebisyon. At ako po si Donita Nos, ang rest back para sa Team Hula! At ako naman ang inyong tagabuyong Pogi na charming pa. Agree ba? Agree? Yeah! Okay, okay. Yeah. Ral Santiago po at full of energy na rin sila para dumipensa. Sigaw naman, Team Puti! 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 Para sa mga life-changing na payo, we got our harapang tagapayo. Attorney Karen Jimeno. Dr. Love Brother June Banal. At Doktora Camille Garcia. At ito na ang may king rumampa sa gitna ng mga nagbabangayan. Ang pambansang referee, Corina Sanchez Rojas! Ate Coring! Ate Coring! Ate Coring! Ate Chris! Ate Chris! Hello sa inyong lahat! Donita and Ryle, magandang hapon. At sa ating mga trio tagapayo at sa lahat sa inyong mga kapatid. Ang mga relasyong nagkalamat dahil sa alitang hindi naaayos, bibigyan natin ng solusyon dito sa Face-to-Face Harapan! Naku! Nabasag ang tahimik na pilahan sa tricycle sa Tondo, Maynila. Bakit? Nagsuntukan lang naman kasi ang magpinsan na Toda driver. Ang pinagmulan ng gulo, agawan ng suking pasahero. Hindi napigilan ang galit sa isa't isa kaya umabot sa Toda Max ang sapax. Ang magpinsan na tricycle drivers nagsapakan dahil sa mga suking pasahero na kanilang pinag-aagawan. Nangagaw po ng pasahero ni Jayden. Parang nagkainitan lang po sila. Nagkasuntukan, sobrang init ng ulo. Wala ron ma'am, wala panunulot. Wala naman si Jayden dito eh. Ika nga sabi ko, alang-alang tawagin pa namin siya kung nasaan siya. Kung nandumating yung suki niya para sumakay lang. Siyempre sasakay na ni Jack yun. Siya na sa unahan, wala naman si Jayden. Natural lang isasakay ni Jack yun. Ihaharurot na nila ang galit sa isa't isa. Ang tanong, hanggang saan kaya aabot ang biyahe ng pagtatalo nila? Ayan, nako, grabe naman ang nangyaring yan. O eto na, ang palaging inaagawan daw ng pasahero, ang nagrereklamo, Jayden, humarap ka na. Hello, Jayden. Ano ang problema? Ano po kasi, nirereklamo ko po yung pinsan ko dito eh. Kasi inaagawan niya pa ako ng pasahero. Paano yung agawan ng pasahero? Di ba may darating na pasahero? Apo. O tapos, paano inaagaw? Sasakay na lang sa'yo? Inaagaw pa? Inabangan niya po sa sa may skinita. Tapos tinanong ko po siya, pre, anong ginagawa mo rito? Wala, may naano lang ako rito, may nakabangan ako. Nakita ko sa kanto, sakay niya na yung pasahero ko. Paano mo alam na pasahero mo yun? Araw-araw sa'yo sumasakay? Opo. 2 years ko na pong pasahero yun. 2 years mo ng pasahero. Pero hindi ko maintindihan. Kasi, Ryle, pakita nga natin yung pilahan ng tricycle. Meron tayo ditong ebidensya. Yan po ang tinatawag nating mesa ng ebidensya. Eto, ayan. Yan ang itsura ng pilahan ng tricycle. Kung makikita po ninyo, pila. Ang pagkakaintindi ko dito, Jayden, Yes, ma'am. kailangan pag may dumating na pasahero, doon muna siya sa una. Tama Opo, ba? tama po. Pag dumating yung pasahero mo dito sa likod, anong gagawin nyo? Doon kayo sa unahan. Yung ba yun? Paano? Ano po, pagka dumating ka po, sa hulihan ka po, pagka nagsakay ka na, tapos pagbalik Pipila ka ulit.
pipila po ulit. Ikaw bilang tricycle Opo, driver. opo. Paano ka nakakakuha ng pasahero na parating sa'yo? Yun ang hindi ko maintindihan. Kung iniisahan mo rin yung iba. Di ba? Siguro ate ko rin, kasi yung mga pamangkin ko dati nagka-tricycle. Oo. Kumbaga parang ihatid sila ng eskwelahan, tricycle. Parang ano ko na, parang anong tawag dito? Suki po, suki. Service na kita. Regular ka sa akin. Parang Okay. ganun yung sinasabi niya. Parang Tama? tatawagin niya po ako doon kung sakaling sasakay siya. Oo, yun. Parang naging regular siya na service. Ano yan, tatawagan ka para kang Uber? Para kang Grab? Tama po, parang yan, ganun po. ganyan. Para kang Grab? Opo, parang Alam na niya. Saan siya sumasakay? Pinupuntahan ka niya? Pinupuntahan mo siya? tinatawag niya po sa iskinita. Tatawagin niya po. Pipila Okay. lang po. So yung kilalang iyo talaga ang inaagaw ng pinsan Pinsan ko mo. po. Opo. Eh sa lawahan din naman yung suki mo. Akala ko ba ikaw lang ang gusto niya? Uso po ngayon yung agaw eh. Yung hindi loyal. Ay. Ay, iba naman yung agaw na sinasabi mo, Ryle. Ryle, iba yan. Sa pag-ibig naman yung sinasabi mo, toda ito. Oh. Paano mo sila nahuli na, nagtutu-timer pala ang suki mo? Parang siniraan po niya ata ako, ganun. O kaya sinel-stock niya, parang ganun. Siniraan ka niya, kaya siya na ang pinupuntahan. Opo. O baka mas gwapo yung pinsan mo. Ano ba yung pasahero? Babae? Bading? Ano? Babae po. Babae kaya? Gwapo yun! Pili ko mas gwapo yun ate ko rin. Babae, ilang taon na? Matanda na po yun. Matanda na. O, yung mga matatanda, ah. Yung mga nakatatanda, mahilig sa poging bata. O, aminin. Ayan si nanay, Aminin, oh. nanay, Toto, oh, ano? oh. Ayun ang Ano, nakaitim, nanay? oh. O, diba? O, sabihin niyo ang totoo, ha? Oy, kayo, hagik-gik kayo na hagik-gik dyan, ha? Teka muna, magkano ba ang nalulugi kapag halimbawa? Magkano boundary ninyo? Sa isang araw po, 150. 150, magkano take home mo? Mga nasa, minsan nasa 700, 800. Okay din, ha? Malaki din. Okay din. Kung araw-araw ang pasada. Tinanggal mo na yung boundary doon. Opo, tanggal. Magkano po ba yan. isang sakay ngayon? Ang minimum po na pagka 45 po, 45. 45. 45. Yung from Same, point A same. to point B, kung dito ka galing, papunta sa destination mo, Depende po sa depende layo. sa layo. Opo. Pero karaniwan, mga 45 Opo, pagka pesos. malapit, Nga naman, pagka nawalan ka ng isang pasahero para sa araw na yon, 1 kilong bigas na rin yun eh. Opo. Yung halaga nun. Kaya para sa kanila, talagang Nakapangan. magkakasapakan sila dahil pagka nawalan ka ng pasahero. Araw-araw dapat yung sa'yo nun. Opo, araw-araw. Ayun. Ang tanong ko lang ate ko rin, sorry, magkano pag special? Yung tulad ng pasahero mo na sinusundo mo, magkano bayad pag ganun? Malayo po kasi yun 150 po kasi binabayad. Ayun, kaya pala ate ko rin. Lumabas din. Walang nawawala. Malaki nga. Kumbaga, yun na yung pang-boundary niya. 150 kagad, di ba? So, anong nangyari? Kinumpronta mo. Kinumpronta mo yung pinsan mo. Opo, nilapitan ko po yun. Okay, tapos anong nangyari? Nagkasalubong po kasi kami nun eh. Tapos sinabihan ko siya isang beses, wag na ulitin. Tapos sinulit niya po ulit. Inulit na naman. Nahuli mo na naman. Opo. Eto na ngayon ang nangyari. Nung sila ay nagkahulihan at nagkaroon sila ng konfrontasyon, panoorin po ninyo. Huli sa video yung kanilang sapakan. Ay. Ayun! Alam nyo, ang pagkaalam ko dyan, dalawa talaga ang panig parate, di ba? Ayon kay Jayden, talagang sinulot ng pinsan niya ang kanyang pinagkakakitaan na malaking bagay din sa araw-araw. So sa ating pagbabalik, eto, ang sinasabing manunulot daw ng pasahero na kanya pa namang pinsan. Ayan, mga ngatwiran sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Mula, mula, mula. Puti, puti, puti! Harapin mo face to face. Alam niyo, pinag-aaralan ko ito kanina pa eh. Saan ba yung eskinita kung saan naghihintay kayo doon sa pasahero? Eto ba o dito? Sa tawid po. Sa tawid? Tawid po yan. Tatawid ka. Opo, tatawid ka. Tapos doon mo siya hihintayin. Opo, doon po sa- Kadalasan, pag wala kang sakay, hinihintay mo na siya. Opo. Nagkataon nung araw na yon,
may sakay kang May sakay iba, po akong iba. pero anong gagawin nga naman ng pasahero mo? Hihintayin ka pa? Hindi, nahuli po ako sa ano eh, tapos nag-uusap na po sila ng pinsan ko eh. Nag-uusap na sila. Well, anyway, malalaman natin ngayon, ha, kung ano ang panig naman ng pinsan mo. Ito po ang kasapakan ni Jayden sa pilahan ng tricycle. Jack, humarap ka na! Ayan na naman. Ako, wag na. Tapos sa isapakan ninyo eh, tama na yun. Ano ang problema? Ito, susulit ko daw yung pasahero niya eh. Saktong pagdaan ko ron, biglang lumabas. Talaga naman eh. Hindi, Upal totoo ka ba? Teka Ikaw muna. upal. Teka muna, paano kayo naging magpinsan? Sa nanay ko po. Nanay mo, tsaka Nanay niya. nanay niya magkapatid. Okay. Ano sabi ng nanay mo, Jayden, at nanay mo, Jack? Hindi po nagpapansin na yun. Hindi sila nagpapansinan talaga. Dati pa? Opo. Okay. Pero kayong dalawa, magkasundo naman. Magkasundo po kami yan simula sa pagkabata. Ewan lang po, nagkaroon lang po ito ng pasada, biglang nag-iba na yung ugali. Ako po, may pamilya po ako. Di porket pinsan mo, gagawin mo sa akin lagi. Galang lang. Oo. So, ano Mas nangyari? maganda ako Sabi sa'yo. mo, parang, anong nangyari? Bakit siya nagbago? Nagbago siya, simula yung may nilabasan ng tricycle. O baka, Okay. diskarte niya. Na Hindi, pero- kumikita na siyang pera. Oh. Doon siya nagyabang yung kumikita na siyang pera. Yung wala pa, parang aso. Nagmamakaawa. Oh. Di totoo din. Mas mukhang aso na sa akin. Okay, teka muna ha. Okay, doon muna Kupal ka tayo. naman eh. Doon muna tayo sa pangyayari. Yung araw na yon, pero talagang suki niya. Suki talaga niya yun. Suwi niya po yun, ma'am. Okay. Nakaktuhan ko lang po, dumaan ako, saktong paglabas, ay nagmamadali. Wala siya ron, umihi siya. Hihintayin pa siya ng pasahero. Ano, special child. Kupal. Uy. Okay. So, kumbaga, ang pangangatwiran mo, tulad ng sinasabi ko rin kanina, Jayden, na pag dumating pasahero, alam nga namang hintayin ka pa nga naman niya kung wala ka doon at naghihintay ka dapat doon. Pero matagal na bang suki mo? Opo, suki. Gano'ng katagal? 2 years na po yun. 2 years. Lagi Okay. po kasi namamalengke yun. Sa Okay. palengke po kasi. So, 2 years na. Pero alam mo, Jack, malaking bagay yung 150, ah. Alam mo yon, right? Alam Alam mo ko yon. Doon sa pila, hindi ba ang unang pupuntahan dapat ay yung nasa unahan? Oh, yes po, ma'am. Bakit ikaw ang natauna sumalo? Hindi po, nakapagsakay po ako noon. Kumbaga, yung pasahero, papunta pa lang doon sa pilan. pila. Sa pilan, kasi malayo po yun, kanto po yun, di ba? Iskinita po namin, mga ganun. Paglakad ng pasahero, sakto dumaan po, tinawag po ako. Nandun po yung motor niya, pero wala siya ron. Okay. Kaya nagmamadali po yung pasahero dahil nga po papasok. Mamadali, umihi lang ako saglit. Kaya hintay ka pa ng pasahero. Ano nga, Kengkoy? Oo, nga naman. Bakit ka naman hihintayin? Pero isang beses lang yun. Naulit ba? Hindi naman po naulit yun. Isang beses ko lang po ginawa yun. Isang beses lang? Simula lang po yun, di na po ko nagpapasinan nito. Simula yung ninunin niya ako sa may tawid. Okay, sabi mo naulit. Hindi naman pala daw naulit. Hindi, sumama po kasi yung loob sa kanya eh. Kaya, Oo. Dahil doon. Dahil doon. Wala. Pero isang beses lang kasi nangyari Opo, yun. isang beses lang. Okay. May iba ka pa bang iniinda maliban doon? Maliban sa pangyayaring yun, nagkakainitan na ba kayo? Hindi Wala naman po kasi simula po kasi sa pagkabata, ma'am. Magkasama po kami yan. Simula yung nagkaroon na ako ng pamilya, may diskarte na rin siya. Kumbaga parang lumaki ulo na ito eh. Nagkaroon na siyang diskarte, pera na siya eh. Oo. Yung simula yung walang diskarte, parang kakain ko lang. Sige ito. Hanggat meron. Pero yung nagkaroon ng diskarte, wala na, kupal na. So, magkano kinikita mo sa isang araw? Boundary mo, 150 din. 150 rin po. Pero minsan lang po, 300 kasi medyo matumal pagdating ng linggo. Okay na rin yun. Mapapakain mo na yung mga... Hindi, di bali na po ako. Tulog ko na lang, bukas na lang ulit. Ganun ba? Oo. Basta mapadala ko lang sa anak ko. Tama, Okay. di ba? Pero magkasama kayo ng asawa mo. Magkasama kayo ng nanay. Hiwalay na po kami. Hiwalay Kumbaga, na. sustento lang po ako sa anak. Sustento. Huwag ka na mag-anak ulit, ha? Di na po. Tama na yun. Ang dami mo nang pinapakain. O eto na ngayon, meron siyang panig, may panig din siya. Pero naintindihan mo rin, Jack, ano? Siyempre, medyo nasisermonan namin si Jayden ngayon. Kasi isang beses lang naman nangyari yun. Umiihi ka nga naman. Alam, ako rin hindi ako maghihintay.
Talaga, hindi ako maghihintay. So kung isang beses lang nangyari, dapat hindi na pinahahaba pa yan. Pero ito, Jack, may isa pang kapwa mo to, the driver, ang nagrereklamo naman laban daw sa'yo, ha? So, maging bukas lang tayo sa lahat ng pwede nating gawing pagbabago sa sarili natin para magkaharap-harapan na tayo at napipiho ko, magbabati rin kayo ngayong araw na ito. Kung paano mangyayari yun, hindi ko pa alam. Okay? Haharap na po ang kakampi ni Jayden sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Eto na, dalawang magpinsan, kapwa toda, tricycle driver, nagkaagawa ng isang suking pasahero, nga naman 150 pesos, pang boundary na yon para sa maghapon, nga naman pag-aawayan talaga. Pero isang beses lang naman daw nangyari kay Jayden. O eto ngayon, meron daw isa pang nagrereklamo, no? Wala tayong panghuhusga rito. Gusto lang natin ayusin kung ano man yung gulo na yan sa pilahang yan ng tricycle, sa kalyeng yon. So, ayusin na natin lahat. Ang kakampi ni Jayden, si Naldo. Humarap ka na, Naldo. Ano? Talaglagan. Okay. So, Naldo, ano ba ito? Kasama ka rin dito sa pilahang ito. Itong pilahan na ito ng tricycle, kasama ka rin. Araw-araw ka pumipila dyan. Abo. Okay. Gaano katagal na kayo lahat dyan, nakapila? Tagal na po. Mga ilang taon? Ako po, 3 po. Mga 3 na. O ano naman ang karanasan mo? Bakit? Anong problema mo? Ano po yan eh? Sinulot din po ako yan eh. Paano? Oo. Diba yung binabiyahe ko? Ha? Oo. Paano? Sinulot yung biyahe ko, di ba? Paano? Wala ka ebidensya ang sunod. Hindi wala ebidensya. Ano? Sip-sip ka eh, di ba? Ha? Hindi, Naldo. Binabiyahe ko. Ikwento mo. Biyahe ko. Hindi, ikwento mo sa amin. Paano yung sulutan na yon? Ganun po kasi yan eh. Yung binabiyahe ko ng tricycle, sinulot niya po sa akin. Kiniraan niya ako dun sa inaano ako ng tricycle. Okay, suki mo rin ito. Oo. Kailan nangyari ito, itong sulutan na ito? Mga ano na po, nakailang mga buwan na lang. Nakailang buwan na rin. Inaabangan mo ba ito araw-araw? Meron kayong, nagkikita kayo sa isang kanto? Ay, hindi Or po. ikaw talaga ang pinupuntahan? Hindi po, hindi po. Di, Ate Coring, ang sinasabi niya yatang sinulot, yung ginagamit niyang tricycle, eto na ngayon ang pinapasada. Kaya sinulot niya yung tricycle na pinapasada ni Naldo. Hindi kasi nagbaboundary yan eh. Oh, Paano? yun nga nangyari, Ate Coring. Yung tricycle mismo, ang salawahan. Tama. Okay, na dapat hindi na pasahero. na si Naldo ang unang nagda-drive, ngayon napunta na sa kanya. Okay, paano nangyari yon? Siniraan ka niya sa may-ari. Ngayon wala ka nang pinapasada. Wala na Yun po, ang pinapasada. problema. Ayun! Yun ang mahirap! O, diba? So, nahuli na natin. Okay. O, ikaw naman, Jack, anong sagot mo doon? Bakit napunta sa'yo ang tricycle daw Hindi po siya niya? nagbaboundary na maayos. Ayun pala. Ano hindi ko kuhanin, ma'am? Ako, naiintindihan ako ng operator ko kasi may dalawang anak ko. Siya, hindi siya nagbaboundary na maayos eh. Sigurado ka? Oo. Sigurado ka? Oo. Paano masasabi? Paano masasabi sigurado? Ha? Donita! Ebidensya. Donita, kausapin mo si Naldo. Naldo, ano ang talagang ano natin? Okay tayo, Naldo, ha? Wala yung problema. Basta okay tayo, ha? Bakit hindi yung may-ari o yung operator ang awayin mo? Yun. Kasi siya yung nagbigay nung sasakyan eh. At saka ito kung ako ay nagpapapasada, kung hindi ka talaga nakaka-boundary, kung totoo yun talagang hahanap ako ng iba. Tama. Iulap naman po ako pag may ano po kasi, pag may emergency po kasi, yung imbis na boundary ko, na pinapadala ko po sa bata pag may emergency. Ayun na nga ang problema. Kahirapan na naman yan. Yung kahirapan sa buhay, imbis na iintrega, dito muna sa pangangailangan ng anak ko, negosyo yan. Alam mo na, negosyo yan. Yun talaga ang mangyayari. Kukuha siya ng ibang driver. So, bago kukunin yung opinion ni Ryle at saka ni Donita, eto, may bebuelta din sa inyo. Ayan, Naldo, Jayden.
Kasi syempre, hahanap kami ng mga kakampi, di ba? Siya raw ang nag-abono sa hindi mo binigyan ng boundary sa 8 biyahe. Ay! 150 times 8. Magkano yun? O, eto na ang pinagkakautangan. Kasi binibigay daw niya sa kanyang anak. Cesar, humarap ka na. Ayan. Dito ka na, Cesar. Cesar, anong problema? Ma'am, ganito po yan. Yung pong tricycle na pinapasada niya, binawi ko sa kanya. Sinabi ko sa operator namin. Binigay ko dito kay Jek. Kasi hindi po siya marunong mag-boundary. Nakakawalong labas yan, hindi siya nag-boundary. Paano naman po ako? May sakit po asawa ko, may cancer. Hindi sa dagdag ko sa pambili ng gamot, naabono ko pa. Tama. Teka muna, inabono mo kasi naawa ka sa kanya. Oo. Opo. Hindi pa niya nababayaran. Hindi po. Kahit nga po, yung magbigay siyang paunti-unti. Pero itong mga bagay na ito, dapat napag-uusapan. Pero pag lalaki, upakan talaga no? Upakan talaga. Okay. Ikaw ba, pag kami kagalit ka, lumalabas ang pagkalalaki mo? May naupakan ka na ba? No, really? Oo, Ate Kuring, lumalakas talaga ang pagkalalaki. Wala, Ate Kuring. Hindi naman talaga ako palaaway. Oo, tahimik lang ako. Madalas ako inaaway. Pero pag inaaway ako, kahit na ganyan-ganyan, deadman na lang ako. Deadman na lang. Tahimik ang buhay. Ganon. Yes, Ikaw oo. naman. Sa lalaki talagang bakit doon kayo napupunta? Siguro po, kasi lalaki kami. Pero as much as possible po, kung pwedeng hindi na umabot sa pisikalan, wag na. Kasi komplikado na pagka umabot na sa pisikalan eh. Oo. Lalo na pag may nagreklamo na po. Correct. Opo. Tsaka, Ate Kuring, depende din sa pag-aawayan yan kung aabot sa pisikalan. Kung agawa ng asawa, agawa ng... Medyo lalaban talaga eh. Oo. Pero sa gano'n na 150, hindi ko malaking bagay, pero 150, magkakasakit na kayo ng pinsan mo, parang para sa akin, hindi deserve ng 150. Oo. Ang tingin ko dyan parang 150 lang, pero nauunahan ng init ng ulo. Yes. Na pwede namang pag-usapan. Hindi ba? Sabi nga nila, ang tunay na lalaki, tumatalikod. Ay, tumalikod. Ryle, Ryle, alam ko lalaki na, harap ka Ryle. na, Ryle, harap ka na. Okay. So, umiiwas sa away. Tama. Hindi tumatalikod sa responsibilidad, Ang tunay na lalaki, umiiwas sa away. Ibig sabihin, matalino ka. Ayun. Buti hindi kayo nadampot ng pulis sa ginawa ninyo. Okay. Pero pagkakaalam ko rin dyan, pagka-organisasyon, may mga rules. Yes. Hindi ba? Tama po. So, eto ngayon. Ang ginawa namin, makakasama natin sa mga sausawero at sausawera, nakatago lang siya, si Toda President. Yan. Nandito siya ngayon para magbigay linaw sa ano ba talaga ang patakaran para sa mga tsuper, yung mga tricycle driver. Kasi ang iba, pag nag-away, pinatatalsik pareho yan. Correct. Huwag sana umabot sa ganon para magbigay linaw sa patakaran sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Pula! Face to face. Alam nyo, pwede naman tayong tumulong para medyo magkaayos-ayos na sila. Halimbawa, yung 150 na boundary times 8, ako nang bahala magbayad sa'yo nun. Oo. Ibabalik namin sa'yo yung 150 times 8, may pasobra pa. Cesar, okay? Pero may ano yan merong kapalit yan May kapalit yan mamaya, hihingin ko sa inyo yan. May singilan tayo mamaya. Ngayon, para maintindihan natin kung ano ba talaga ang patakaran dito po sa Alkitoda, ang tawag pala sa inyo. May grupo, may mga organisasyon pala yan. Ilang miyembro? Meron yata kami 60 mega. 60? 60? Ang dami rin, Ang dami rin. Okay. So, eto na po. Ang presidente ng Alkitoda na si Angel Llamas. Kanina pa siya nakikinig sa atin. Ayan, palakpakan natin. Pumunta pa siya rito para tumulong humanap ng solusyon sa away na ito. So, alam nyo ba itong away na ito, Mang Boy? Ma'am, actually, ma'am, hindi ko po alam talaga. Ano po? Hindi ko po alam na nagkaroon po ng ganon. Opo. Hindi ito madalas mangyari, Mang Boy? Hindi naman po. Ngayon po nangyari sa kailang dalawang magkamag-anak. Magkamag-anak pa, no? Opo. Oo. Sa harap po namin sa Toda, ma'am, kailangan po, ma'am, ang isang membro
dapat po sumusunod sa patakaran ng TODA. Ano yung patakaran? Ma'am, number 1 po dun sa pila po namin. Okay. Kung sino po nauna, siya po dapat ang mauna. Okay. Kaya po, yung mga hindi po namin kasama sa TODA, ay wala pong karapatan para pumila. At pumuesto doon. Opo. Ayun, hindi pwedeng makipila. Paano ngayon itong sinasabi nila na may kanya-kanya silang mga suki, Mang Boy? Ang malimbawa po, dumating po yung suki niya. Taon po wala po siya. Kasi po yung tao namin na bigla na po dumalang po sa ganung lugar. O sa sinasabi niya po. Sumakay naman po yung suki niya dahil po nagmamadali. Ayun, nagmamadali. Basta nagpapasintabi ka. Yes. Kailangan nagpapasintabi. Nagkataon wala ka nga, paano siyang magpapasintabi? Nagmamadali na yung pasahero mo, Jayden. O ayan, Mang Boy, ilabas mo na, teka muna, kailangan lahat lihitimo, di ba? Lihitimo dapat ng miyembro. Opo, ma'am. Lahat ba sila dito lihitimong miyembro? Hindi po. Hindi? Oh, paano yun? Si Jack, lihitimong miyembro. Opo. Itong si Cesar. Opo. Itong si Jayden. Kolorum po siya lumalabas, ma'am. Kolorum. Kung kolorum, mabuti hindi ka pinagkakaisahan ng lahat ng mga miyembro doon, Jayden. Bata po kasi ako, kaya... Parang pinagbibigyan wala pa po ka. ako sa TODA. Okay. So, Cesar, paano to? Ikaw medyo nakakatanda ka sa kanila. Ano ba dapat ang gawin ni Jayden? Ano rin po yan magiging lihitimo rin po yan. Kasi nga po, wala po siyang lisensya. Wala ka pang lisensya? Ay, paano yan? Bakit gusto mo magtrabaho? Hirap din ba sa bahay? Para kumita ng sarili po. Para hindi na po humingi sa magulang. Para hindi ka na humingi sa magulang mo. Nakapagtapos ka ba ng pag-aaral? Senior high school lang. Senior high school. Okay, nakapagtapos ka naman. Okay. So, okay, driving without license, penalty 3,000 pesos. Kada huli sa'yo. O ngayon, nalaman na ng buong mundo, nandito ka na sa face-to-face. Kailangan, diba, kumuha ka na ng lisensya. Pero malinaw na sa'yo, Jayden, ha? Malinaw na ba sa'yo na kailangan pumipila at kung meron kang suki, makikipag-meeting ka na lang sa ibang lugar. Tama? Para malinaw. Okay? Attorney Karen, gaano katagal ba mag-apply ng lisensya? Dapat pagka sa tricycle, driver's license kasi required yan. Isang araw lang. Pupunta ka lang talaga sa Land Transportation Office. Jayden, alam mo, tiisin mo na to. Total naman, sabihin mo na, di ba? Tutulungan ka naman namin para habang hindi ka pa makapagmaneho, una, tulungan ka namin sa student mo. Kami nang bahala doon. Okay, ayusin natin, di ba? Kung hindi ka pa kapamasada, tutulungan ka pa rin namin. Pero pagka pwede ka nang pumasada, bahala ka na sa buhay mo, ha? Okay. Ngayon, yung iyong suki, pwede bang ipahiram mo muna kay Jack? May 150 ka na araw-araw. May 150 ka na araw-araw. 6 na buwan yun. Kung ilang buwan, sabihin na natin 1, 2 buwan. Tutulungan ka naman namin Pero pagka pwede na siya, balik mo na sa kanya yung suki niya. Ayun. Tama ba yun? Tama ba yun? Madedepensahan nyo pa ba ito? Hindi, tumayo kayo dyan. Kasi nandiyan kayo para anong dapat mangyari dito sa inyong kakampi na si Naldo at si Jayden? Sa akin naman po, parang, parang sa industry kasi ng TODA, di ba? Parang usapan lang naman nila na pag suki mo, kasi parang hindi naman ganun kahirap, kunwari, sabihin mo yung kasama mo na, uy, andyan yung suki mo, inaantay ka ganyan. Then, pakikisama mo respeto doon sa katoda mo na, andyan yung suki niya, alam mo kanyang suki yun, pwede mong tawagin yung yung kasamahan mo. Ayan na naman kayo, tawagan. May mga cellphone ba kayo? Di ba? Tawagan daw. Alam mo, para sa akin, okay lang yan. Pero,
pagka meron kayong usapan ng suki mo, make sure nandoon ka pag dumating yung suki mo. Tama. Ayan, sige, go ahead. Sa akin pag usapang emergency, okay lang yun. Kasi pwede mo naman pagbigyan. Isang beses lang naman. Kaya okay lang. Kaya wag na yung ulo. Kalma lang muna. Kaya pag-usapan nyo na lang. Parang, pre, bakit mo kinuha yung yung pasero ko? So parang tatanungin mo siya kung bakit. Kasi may rason yan kung bakit Ikaw, umihi ka, nandun siya sakto. Kailangan mali mo, namamalengke. Sabi mo, namamalengke, di ba? Tama. Ayun, namamalengke, mali mo. Kailangan talaga mamalengke, kasi kailangan bumalik agad. Ayun. Kaya, pag-usapan nyo muna bago kayo magsuntukan. Oo, dapat pinag-uusapan mo. Tama. Don't worry ka to gozaimasu. Irashaimase? Okay, so, anong tingin mo, Ryle? Maski naman po ako, kung maagawan ako ng suki, magtatampo ako Pero in this instance, isang beses lang naman, papaubaya ko na lang yun. Pero tawag dito, kailangan mag-usap. Importante na mag-usap, lalo na magkamag-anak sila, di ba? Parang birds of a feather, di ba? Must stick together. Diba? Ayun. And Donita? Para sa akin, Ate Coring, mas magkamag-anak kayo, di ba? Mas pairalin nyo yung kung ano yung meron sa inyo na relasyon. Huwag yung sa init ng ulo. Diba? Pangalawa, Jaden, mas matanda siya sa'yo. Alam mo naman kung ano yung mga naibigay niya sa'yo noon. Sabi nga niya, di ba, pag kailangan mo na pangkain, pingin naman kuya, binibigyan ka naman niya. So doon pa lang dapat nararamdaman mo na parang, mahalaga ako sa pinsan ko kasi kahit pa paano, binibigyan niya ako ng pangkain ko noon. Ngayon kasi, yumabang ka daw dahil nagkapera ka na, which is wrong. Diba? Dapat nung nagkapera ka, dapat nga isipin mo siya na isa siya sa mga taong tumulong sa'yo para magkaganya ka ngayon. Diba? At Kuenaldo, tandaan po natin, ang trabaho po pinapahalagahan. Huwag po yung mga bisyo ang bigyan natin ng oras. Mas maganda po yung trabaho ang bibigyan. Hanap ka ng work. Trabaho po muna ang importante, kuya. Ayan. Parang may nakikita na ako dito, Parang may nakikita na akong liwanag dito. Mabuti na lang pumunta kayo ng face-to-face. Tama. Para na-solve lahat ng mga problema ninyo, di ba? Pero may kapalit yan, May kapalit. At ang pangaral ng Harapang Tagapayo sa pagbabalik ng Face-to-Face Harapan! Ito na sa ating mga harapang tagapayo, paano ba natin ito aayusin, Dr. Love? Anong payo natin sa mga lalaki? Naku, sa pangkalahatan, kahit sa mga babae na mainitin ng ulo. Ito, dala to ng init ng ulo talaga. Init ng ulo yan. Alam mo kanina, Ate Coring, napuna ko lang, palagi ko, Jayden, yung pagiging magpinsan ninyo, alam mo, hindi unconsciously, itong si Jack, pinagtatakpan ka. Hindi niya sinabi sa amin na wala kang lisensya. At hindi niya sinabi sa amin na hindi ka kaanib ng toda. Pero pumipila ka. Kita mo, pinagtatakpan ka pa niya kasi nandun yung pagiging magkadugo nila. Totoo. Diba? Totoo yan. Dapat kanina pa tapos yung issue na to Hindi ka member ng toda pero pumipila ka doon. Tapos na. Hindi ka member ng toda, nagmamaneho ka pero wala kang lisensya. Tapos na, wala na tayong pag-uusapan. Mabait ang pinsan mo, magkasundo na kayo, ha? At sa isang civilized society, sa ating lahat na nandito, ang kilos natin ay ginagabayan ng kasunduan at ng mga batas. Kinakailangang sumunod tayo. Para sa akin, ha? Para sa iyo, kung gusto mong maghanap buhay, magandang intention yun. Pero sumunod tayo sa batas dahil nasa kamay mo ang buhay ng bawat pasahero na isasakay mo. Ha? Sa inyo magpinsan, magkasundo na kayo bago matapos ang programa. Salamat, Thank you, Ate Coring. Dr. Love. Attorney Karen, yung ganyang nagsasapakan at may nasasaktan, pwede maghablahan, di ba? Pwede, kasi syempre, pag may nasasaktan sa batas natin, in fact, meron tayo sa Revised Penal Code, pwedeng kasong kriminal to. Kasi meron tayong mga offense na slight physical injuries, depende dun sa natatamong sugat. Pero kahit na yung away lang, pwede ring may danyos. So talagang iwasan ang pag-aaway. Pero Ate Coring, sa akin naman, wala naman talagang mga nalabag na batas dito yung sa kontrata, kung meron kang suke, agreement yun na pwede naman. At sa rules naman ng TODA, kung pinapayagan nila yon, pwede ring gawin. Pero ang nakikita ko lang paglabag dito nga, yung kay Jayden, na nagmamaneho siya ng
tricycle, pang public use na walang professional driver's license. Kaya ang payo ko lang kay Jayden, simulan mo na yung proseso kasi medyo mahaba siya eh. Sisimulan mo sa student's permit, non-professional license at professional license. So, kung siguro makatulungan ka dito sa face-to-face na simulan yung proseso ng pagkuha ng lisensya para makapaghanap buhay ka ng maayos. Ayun, hindi alam ng mga suki mo na wala ka lisensya. Paano yan, di ba? Dr. Camille, ano bang dapat gawin pagka ayan ay init ang ulo, bumubulusok na? Kasi sigurado baka nag-away siya ng kanyang nanay nung mga anak niya, wala siyang pang matrikula. Ito naman, sinisingil ng nanay, walang pang renta. Iba yung iniisip, iba yung issue na labas doon sa maliit na bagay, yung init ng ulo. Ate Karing, unang-una, no, pag ang isang driver, lalo na sa kanila, grabe yung physical environment, affected ka agad yung, yung sabihin na natin, yung mental health natin for reasons na nasa kalye ka, stress na yon, tapos may anxiety pa na involved. Ngayon, may problema ka pa sa bahay, may problema ka pa kung gaano mo maaayos yung magkakaroon ng boundaries. Siguro pagdating sa pagkakataon na to, unang-una, may toda sila eh. So, mga boy, siguro meron sana kayong programa para sa mental health ng inyong mga drivers, mga tricycle drivers. Yung bang kahit na konting activity na exercises, na every Monday may exercise tayo, or every Friday meron tayong ganitong activity na hindi pag-iinom ng alak. Oo, tsaka ewan ko lang, yung sa magkamag-anak lalo na, hindi pwedeng forever yan eh. Magkikita at magkikita pa rin sila, hindi ba? Lalo pag, eto, Pasko na. Ayan, kailangan talaga medyo nagkakaayos-ayos na tayo. Ang tanong, natauhan na kaya itong magpinsang sina Jayden at Jack? Magpinsan kayo, Jack, di ba? Jayden, dapat nagtutulungan din kayong dalawa. Nagtutulungan naman kayo dati eh. Di ba lumaki kayong magkasama? Ngayon, tutulungan ka namin sa pagkuha ng student's license mo. Kami na magbabayad nun. Pagkatapos, tutulong naman din tayo habang wala ka pa, hindi ka pa makapagpasada. Nangako siya kanina, sa'yo muna ang kanyang suki. Sabihin mo to sa suki mo, ha? Baka sa iba mo ibigay. Okay, ibigay mo muna kay Jack. Ikaw na bahala muna sa suki niya. Yes po, ma'am. Magandang boundary na kagad, 150 isang araw, di ba? So, ito namang si Naldo, ikaw na ngayon ang una makakakuha ng kung sakaling may bago na namang tricycle doon. Ikaw na ang unang ipa-priority para magmaneho at magkatrabaho ka na. Mang Cesar, kung makakatulong po kami sa asawa ninyong may sakit, sabihan lang po ninyo, mag-uusap po tayo para kami naman din po makatulong din sa inyo. Pero meron niyang kapalit. Anong kapalit, Ryle? Dapat group hug. Group hug! Alam niyo ba kung anong group hug? Opo. Group hug? Magyayakapan kayong apat. Ayan! Group hug! Group hug! Group hug! Group hug! Group hug! Ay, ang saya! Ay, ang saya! Lalaki! Ano ba yan? Parang sarap talaga pag mga lalaki yung yumayakap. Di ba? Parang silang mga cowboy na, parang gusto lang mag-group hug na ayaw nila. Yes, oo. Yan ang maganda. Talagang nagkakasundo. Nakita nyo na lahat ng problema, mayroong solusyon. Di maganda ng ngiti mo ngayon. Ikaw talaga bata ka. 22 years old pa lang kasi ito. Sa kahit na anong samahan, lalo't sa isang organisasyon, mahalaga yung malinaw ng mga patakaran. Hindi po ba? Mabuti na lang, nandito si Mang Boy. Palakpakan natin si Mang Boy. At kung sumali ang isang tao dyan sa organisasyon na yan, may mga parang sinumpaang tungkulin yan at pagsang-ayon sa mga patakaran na yan na kailangan sundan. Ngayon, iba naman ang palabra de honor at prinsipyo. Yan, sa mga suki, sa mga pasintabi, sa mga tulungan, usapang lalaki, sa pagitan ng mga tao tulad ng mga driver na ito, na kapwa naghihirap lahat sa buhay at nangangailangan, mayroong may mga anak, may asawang may sakit, may gustong tumulong sa magulang, bayad sa renta, pambili ng gamot, pambili ng pagkain. Kayo-kayo ang nangangailangan. Kaya dapat kayo-kayo rin ang nagtutulungan. Tama, talagang may dahilan kaya may organisasyon. Organization, ibig sabihin organisado.
hindi yung nagkakagulo. Ano po? At lalo na sa pagitan ng magpamilya. Okay? Okay ba yun? High five tayo? Ayan. O, ayan. Ako po ang inyong pambansang referee, Ate Coring, nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap na mahinahon walang init ng ulo. Basta may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Kapag yung mga magpapamilya sa isang tahanan ang nagbabangayan. Katanda-tanda na po, man po doon po sa bahay. Di na nga po minsan nakakapaglakad. Ayun pa, chismis and chismis. Ayun! Ayan ang kwento sa akin. Hindi ko marin tumisyado yan. Sumusobra na po yan, lalo na po yung pananagot niya sa mas matanda sa kanya. Paano po naman kasi pag hindi siya nabibigay ni Ella ng pagkain, ganyan sa binibigyan. Naku, hindi totoo.